Malapit na. So, one time, big time na lang tayo. Lahat tayo lumabas. Lahat tayo lumabas at lahat tayo ipakita natin yung galit natin. Hindi tama na yung ano. Sobra naman tong ginagawa ng mga tarantadong politiko natin eh. Sobra. Paano magmi-military junta? Ang sabi ng military, we will uphold the Constitution. Tapos bigla kay military. Gusto nyo civil war? Si civil war tayo, kakalasan Mindanao noon. Nakakahiya sa buong mundo. Yun yung sinasabi kong kaya-hiya na katapusan ni Marcos kasi pagka naglabasan yung taong bayan, hindi nyo mapipigil. Ngayon, ang inaano nyo ngayon, ginagamitan nyo na sokmed, troll, mga vlogger. Tapos na mga panahon ng Duterte, ganun pa yung salita eh. Kakaguhan, kabobohan yon because the people will coordinate, will have the same sentiment na lalabas na sila talaga. Hinaman nyo eh. Kakasuhan daw si Gutesa. Kakasuhan ni Tamba o magwiwitness si Tamba, may nagsabi sa akin na gano'n. So, ang kakapal ng mukha ninyo. Yung nagtestimonya si Gutesa, na-implicate doon yung mga tao. Si Ko, si Tamba Luslos, at saka ang Malacanang. Hindi natin alam kung sino sa Malacanang. Pero pagka nag-deliver ka sa Malacanang, obvious. Presidente yon, no? Presidente. Ngayon, kung kunyaring hindi ang presidente yon at somebody else in Malacanang, that makes Bongbong Marcos incompetent and you shouldn't be president. You should really step down. Ganun yung ano doon. Because you have been running this country for 3 years. May intelligence span ka naman kano? 4 billion. Tapos bibirahin yung Inday Sara na 125 million. Ikaw nga pangatlong taon doon mo lang makita na nalaman na ghost project. Tapos may nagde-deliver ng pera sa Malacanang, hindi mo alam. Kaya nga niloloko mo lang kami. Yun yung issue diyan. Niloloko mo lang kami. The fact is, sa tingin ko, pinagplanuhan nyo to lahat kung paano nyo nakawan ang Pilipino, kung paano nyo gagantihan ang Pilipino. Masama ang ano mo masama yung loob mo sa Pilipino. Bakit? Tinanggal kayo Tinanggal tatay mo. Tumakbo kayo ng Hawaii. Na-freeze lahat ng asset ninyo. Hinabol ng PCGG at that time. So, wala. Zero. Tapos nung tinorte pa kayo, na desisyon na nga ng korte kung ilang $1 million yun na dapat isolid nyo sa Pilipinas Pati si mother mo si Imelda na guilty no? Pero hindi pinakulong ni Duterte. Tatay mo pinalibing ni Duterte. Napakawalang ya mo talaga kasi wala ka utang na loob. Tapos ito na, ginamit mo pa yung anak na si Inday para manalo ka. Imbis na tumakbo yung Ale na magpresidente, nagparaya, binola ninyo, nag-vice president na lang, tinaas pa yung kamay ninyo, and here you are now. Diba? Kaya nga, magalit sa inyo talaga si Inday Sara. Tapos siniraan nyo na siniraan to the point na yung mga Pilipino naniniwala sa naratibo na pati si Inday Sara magnanakaw, guilty, etc. etc. And ang ano dito, magkagulo talaga ang Pilipinas kasi ginulo nila ang Pilipinas ditong mga tarantado na sa Malacanang, itong mga politiko natin. Kaya nga maling-mali itong nangyayari sa atin. Kakasuhan si Gutesa, kung hinayaan nyo, tinuloy ninyo yung hearing sa Senate, ang talagang dapat nangyari doon, pinrobe ninyo ng pinrobe, bakit ka nag-i-statement ng ganyan? Meron ka bang katibayan na nag-deliver ka? Sir, meron akong makasama pwede bang sino yung mga kasama mo? Lista. Sige, Your Honor, we subpoena the following names na kasama ni Gutesa so that we can shed light. Paano ko nagkaroon ng corroborative statement na testimonya? Pinigil nyo Sinara nyo tinigil nyo yung Senate hearing, resign si Lacson. Tinago, binaon niyo yung katotohanan. Tapos ngayon, sisiraan ninyo, may pinalabas kayong 2 affidavit na kasama daw ni Gutesa. Tapos nun
Ngayon, kakasuhan niyo si Gutesa. Alam niyo, mali yung banat ninyo na naman kasi magagalit na naman ang taong bayan at lalong magiging solid yung mga Marines para kay Gutesa. Ginawa niyo pang symbol si Gutesa ng katotohanan. Tapos kakasuhan nyo. And that will reflect sa inyo na ano kayo, mga bopol talaga na pagka kayo na nga yung gumawa ng kalokohan, pagtatakpan ninyo, tapos ngayon kakasuhan nyo. Pinapakita nyo na sa taong bayan na ginagamit ninyo yung batas para maabsuelto kayo. Mananakot kayo para hindi na magbigay ng testimonya yung mga kasama ni Gutesa. Pagka nag one time, big time tayo, hanapin nyo nga ako, kayong mga kasama ni Gutesa at saka Orly, hanapin mo ako. Kung nasaan ako, punta kayo. At doon mismo sa entablado, kung nasaan man ako, doon mismo, you have the floor, sabihin mo lahat ng testimonya mo, magtatanong ako sa iyo, mga kasama mo, magtatanong din ako sa inyo. Let's do the investigation there. Doon ka magtestimonya. Doon, sa kalsada. No, sa one time, big time natin. 31 October, November 1, November 2. Halloween, happy Halloween. Malapit na. So, one time, big time na lang tayo. Lahat tayo lumabas. At lahat tayo ipakita natin yung galit natin. Hindi tama na yung sobra naman tong ginagawa ng mga tarantadong politiko natin eh. Sobra. Kagabi, yung sinasabi ko, malinaw na constitution tayo. Okay? Constitution tayo. Pag sinabi kong constitution tayo, we will uphold the constitution, which means if ever something happens to BBM, he decides to resign, then it is gonna be Inday Sara, step up. You get sworn in as the new president, 18th president. Okay? But if Inday Sara resigns, somehow, ayoko niyan, sakit sa ulo niyan. Masira beauty ko. Sabi ni Inday Sara. Love you. Ayoko niyan. 2028 na lang ako. Mag-reboot muna kayo. Ganon. Hindi pwedeng mag-military junta. Why? Because the Constitution is very clear. Uphold the Constitution tayo. It is very clear the Senate President is the next in line kung ayaw ng Vice President. Meron tayong presidenteng school bukol. Siya pa ba yung si school bukol pa rin ba Senate President? Siya dapat na maging Senate President. Then the yellows have it. Diba? So, diyan ka lang, Senate President. May pag-asa ka na kahit school bukol, kahit Itbulaga, pwede maging presidente ng Pilipinas by succession. Malinaw ang Constitution. Uphold the Constitution. Ang problema nyo, kung si Inday Sara, gwardyado, marunong, security conscious, hindi mamamatay. May mga anghel na nagbabantay, nanonood na ganyan ang ating Lord na Panginoon, binabantayan siya. Kahit anong gawin nyo, hindi mamamatay. Patay kayo. Kung di mag-resign, nako, siya ngayon talaga ang uupo by the power of, by virtue of the Constitution. Malinaw. Now, yung sinasabi ko kagabi na yung mag-iisip na mag-military junta. Paano mag-military junta? Ang sabi na military, we will uphold the Constitution. Tapos bigla kay military. Gusto nyo civil war? Civil war tayo, kakala sa Mindanao noon. You cannot go on a military junta after saying time and over again na you will uphold the Constitution. You will protect the people. Protecting the people is also protecting the 32 million votes na mandate ng Inday Sara. 32 million yan. Vice President. Ngayon gusto nyo, tumakbo kayo lahat ng 2028. I'll be happy. Daming tatakbo, 2028. Tumakbo na rin kaya ako. Takbo na rin ako. Panggulo, no? Kasi ang dami ninyo tatakbo. Baka mahati-hati ang boto, may pag-asa ako manalo, no? So, sa 2028, magtakbuhan kayo.
Ngayon, kung 2028, tumakbo ang Inday Sara, no? Tumakbo. May chance siyang manalo kasi siya yung uupo ngayon sa succession. In the 2 years, assuming, kunwari, knock on wood, something happens, sa Day of Reckoning, nagtuloy-tuloy yan, dumabas lahat ng Pilipino, nationwide, tsaka abroad. And proclaiming, Marcos, hindi resign, Marcos, you are terminated. Nako, sakit ang ulo mo yon. Marcos, terminated ka by virtue of the sovereign will of the Filipino people. Patay ka. Ano, lalabanan niyo taong bayan? Nakakahiya sa buong mundo. Yun yung sinasabi kong kaya-hiya na katapusan ni Marcos kasi pagka naglabasan yung taong bayan, hindi nyo mapipigil. Ngayon, ang inaano nyo ngayon, ginagamitan nyo na sokmed, troll, mga vlogger, mga politiko para mag-conditionin yung utak ng tao. Nasaan na yung mga ano nyo? Mga tanga na naman kayo eh. Pagka ginaganon nyo yung mga tao, lalo nyong fino-force na napupuwersa yung resolve ng tao na lumabas. Mga bobo kayo talaga, no? Kasi pagka sinabi mo, hinamon nyo pa eh. Ano na yan? Sabi nyo, katapusan na, rally na, people power doctrine na. Wala naman, nilangaw. Yun yung mga salita na iba. Pagka ganun ang binabanat ninyo, mga troll at mga handler ng troll farm at mga politiko, pagka ganyan, ginagalit nyo lalo ng tao. Dapat, ang ano na lang, at least nakapaglabas ng sentimiento mga taong bayan, naintindihan natin yung taong bayan, tama lang na magalit kayo dahil sa grabe yung korupsyon. Mas magandang ganun yung linyahan. Kasi kung ang linyahan ninyo, pahamon pa, nasaan yung mga ano nyo, pinagmamalaki nyo? Tapos na si Sara Duterte. Tapos na mga panahon ng Duterte. Ganun pa yung salita eh. Kagaguhan, kabobohan yon because the people will coordinate, will have the same sentiment na lalabas na sila talaga. Hinaman nyo patay kayo. Maglabasan yung milyon, patay kayo. Tapos kayo. Ngayon yung armed forces. We will uphold the president, we will uphold the constitution. Tapos nakita nila, dami yung tao. Galit na galit ang tao. Anong gagawin ng armed forces? Protect the president. Protect the president. Kung susunod ang ilalim. Ang problema, sinasabi ko nga sa inyo, this might unfold like an EDSA 1 scenario. Masahol pa sa EDSA 1 scenario. This might even be bloody. No? God save us. This might be bloody. Wag naman sana. Kasi kasalanan ninyo lahat. Ikaw, Marcos, kasalanan mo. AFP, PNP, kasalanan nyo. Dapat yan, pina-hair follicle drug test nyo. Nung palang, unang-unang balita ni Maharlika na may something, bangag yan. Naku, dapat nung palang, Mr. President, we're very sorry, but we believe that for the good of this country, for the sake of the Filipino people, you have to undergo a hair follicle drug test. Wala kayo mga bayag eh. Yun yung problema, panisip-sip kayo. Anong nangyari? Ayan, bangag. Bangag rules. Siguro binibigyan lang yan ng cocaine. Snip. Hay na ako. Bahala na ngayon yung mga gago na magpapatakbo ng gobyerno. Sige, nakaw. Ultimo earthquake, hindi niya alam eh. may earthquake daw sa Cebu. Talaga. Balita sa SOCMED. Diyos ko naman, no? Ano ba yan? Presidente ka ng Pilipinas. It shows how incompetent you are. It shows that you are detached from the country, the people. And it shows that you do not have what it takes to be a leader. Kaya lalong nagalit. So, paano tayo mabot sa ganito? Ewan ko sa'yo, ikaw ang presidente. And true enough, yung rating mo, ano na yung rating mo? Nasulat ko eh. Sa bagong rating, September 20 to 25. BBM, 24% approval rating. 24, you're down to 24. BP Inday Sara, 36%. The highest pa rin. Kahit binato nyo ng binato, kahit ginawa nyo ng naratibo, kahit kung ano-ano pinagsasabi nyo. Hindi nyo lang masabing pangit eh.
Sinusutil pa kayo ngayon. Oy, magagamit kayo ng magandang picture. Yung si Crocodile, 7%. Oh, ay pinakamataas pa rin siya sa lahat ng government officials na approval rating is 36%. Now, how can you explain na hindi iuupo ang Inday Sara? Siya na nga ang pinakamataas na approval rating and the trust rating is 32% compared to 17% of Bongbong Marcos. 5% kay Crocodile. So, Crocodile, sirang-sira ka talaga, Crocodile. 7%, 5% approval at saka trust rating. Walang tiwala sa Pilipino, 5%. 5%. Nang tokwa kayo.